Welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang personal na tanong ni Rodaline Enrica. Okay, sabi niya, for everyday carry sir, ano ang mas maganda? 45 o 9mm? So, ito ay opinion ko. Ito ay opinion ko. Kung ano ang opinion ninyo, hindi ko kinokontra. O pagpipilian, 45 at 9mm. Okay, so, bago ko sagutin yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan. Okay, at dito sa topic na ito, ay matatalakay din natin yung may PTC ba? May PTC allowed ba to carry gun holstered in your waist under your shirt? Kasi pinipilit ni Rico Banso na kasi sir, yung unang tanong kasi dapat yun muna bigyan ng kasagutan. Ibig niya sabihin, may PTC allowed ba to carry gun holstered in the waist? Pwede ba dito? Yung baril mo na may waist, ay nasagot ko na. Baka hindi niya na, baka Rico Banso, hindi mo na unawaan yung sagot ko, kaya lilinawin ko ito. Dahil matatalakay natin ito dito sa katanungan na kung ano ang gusto kong mas maganda. Ito'y para sa akin Kung alin ang gusto ninyo ay hindi ko kinukontra. Okay. So, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pagla-like at pag-share niyo ng ating mga videos dahil tayo ay umabot na ng mahigit na 48,000. Magti 48,200 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-share. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues dahil tayo ang may tinutulungan tayo na mga beneficiary natin. Ang kita talaga ng ating YouTube channel buong buo para yan sa ating mga beneficiaries. Meron yang nagdadagdag pa ako dahil kulang pa ang kita natin sa YouTube channel dahil 6 yung ating tinutulungan na mga anak ng mga single parent na gustong makapagtapos ng pag-aaral. At least nabibigyan natin sila ng mga counting allowance mula sa ating YouTube channel at sa sarili nating bulsa. Okay, at lalo tigit maraming salamat doon sa mga tumutulong at nagpapadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito para bumili kayo ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Dito lamang po sa YouTube channel kayo magtanong kung kayo may problema at kung kaya natin bigyan ng solusyon, kasagutan ay sasagutin natin. Mag-message kayo dyan kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli P. sa Amerika ng Virginia, USA. Maraming salamat sir sa patuloy ninyong pagtulong sa ating mga beneficiary na mga bata na masabi natin ang mga less fortunate. Talagang mahirap silang makapag-aral. Okay, yan. Ito na ang kasagutan ko. Kung pamimiliin ako, alin ang mas maganda sa 45 o sa 9mm na pang-carry? Ang pipiliin ko ay kung ako ay may dalawang baril, 45 at saka 9mm. Maliban lang kung wala akong 45. Ang pipiliin ko ay 45. Kung wala naman akong 45, wala akong pagpipilian. 9mm talaga kung yun lang ang baril ko. At kung ang baril ko ay 22, wala rin akong mapagpipilian. 22 lang talaga. Pero dapat yan ay may permit to carry. Hindi lang dapat may lisensya. Okay. O given na yun, may ano. Bakit yun ang gusto ko? Okay, yan. Unang-una, ang una kong kasagutan dyan ay sa mga handgun, okay. Pwede itong 357 ay malakas ang stopping power nito. Okay? Pero ito kasi hindi kasi ako pa ng revolver. Hindi ako pa ng revolver. Although gusto ko rin ang revolver. Kasi high capacity ang unang-una, high capacity ang handgun
Ang 45, may mga, lalo na kung yan ay may mga high cap na, yung double ang ano ng magazine. So may ano diyan na 14, yan, high cap. Yun namang mga ano ay 7. Ito naman ay 6 lang ang pinakamadami. Itong 357. Kung sa lakas, itong dalawa na ito naglalaban talaga ito. Sa lakas ito eh. Hindi ko, kahit alin dyan, wala akong tulak kabigin dyan. Pero ang gusto ko lang talaga dito, high capacity. At madali kang mag-load mag-change ng magazine. Dito medyo pag naubos na yung ani mo, medyo kukuha ka pa ng oras para magsisiksik doon sa iyong samantalang ito, pag release mo ng magazine, tsak, salpa ka na naman bago. Madali kang makakapagbalak. Yun ang kinagusto ko dito. Kung sa lakas, walang problema dito sa 357 ako. Wala ko. Kung sa stopping power, wala akong problema dito. Kasi isa ito sa malakas din ng stopping power. Pero dahil pansa ko ng 45, gusto ko ang 45. Okay, ang problema lamang sa 45, may kabigatan kaysa sa 9mm. So, yan. Napag-usapan natin yung everyday carry. Sa Pilipinas naman, hindi pa pwede dyan ang naka-tuck-in, kahit pa yun ay naka-holster. Hindi ko alam kung meron ng bagong IRR o implementing rules and regulation na pwede nang, siguro pag may implementing rules and regulation na, kung may yung revised penal code ay na-approve na, kasi may revised penal code na, alam ko dyan na yan ay pwede na ang nakatak, naka-holster at naka-waist ang baril, ay walang problema sa akin ang 9mm. Pero dahil nakabag, actually may video ako niya na quick draw from the bag. Yan, marami akong baser niyan at marami rin akong viewers diyan. Isa yan sa marami kong viewers na video. At marami rin nakagusto diyan. Pina-practice ko talaga yan dahil mag-ano ka rin lang, magbabag ka, magkikiri ka rin lang sa bag. Di yung medyo yung medyo nakakalamang na. Kasi masasabi ko na nakakalamang na ang 45 dito sa mga ito. Nakakalamang na ito dahil nga sa stopping power. Yun ang isa kong Kaya yung katanungan na ni Rico Banson, na yung unang tanong kasi dapat yun muna bigyan ng kasagutan. Kasi nga ang tanong dito ay may PTC allowed ba carry handgun. O baka yun lang allowed tayong mag-carry ng baril. Hindi pinagbabawal, allowed tayong mag-carry ng baril. Pero ang batas ay pinagbabawal yung nakatak sa babasahin ko na lang yung batas para para hindi na tayo mahirapan. Ito, Philippine Gun Law. Thus the law allows to carry guns in waist. Yan. Ang sabi dito ay no Philippine laws prohibit tucking a firearms into waistband, flagrantly displaying it when carrying firearms whether in uniform or civilian attire. O kahit nga naka-uniform or civilian attire, pero kung naka-uniform ka, siyempre gagalang ka na ng mga kabaro mo. Hindi ka yan. It must be concealed in holster or case or bag. Okay? Dapat ay nasa holster, nasa bag. Hindi po pwedeng naka-waist o waistband. Hindi po pwede. Firearms into waist. Prohibits stacking a firearms into waistband. Sabi dito. Flagrantly displaying it. Siyempre, bubukol yan Okay. Ang sabi pa, it must be concealed in a holster, naka-holster in a case or a bag unless it's being used for legitimate purpose. Okay. Hindi natin alam yung for legitimate purpose na yan. Baka may yan. Ang sabi pa dito ay prohibited method, tucking, Yung tucking, yung nakasuksok a firearms into the waist o nakasuksok sa inyong waist, sa baywang, whether in a holster, kahit pa naka-holster or not, naka-holster man yan o hindi, is explicitly prohibited. Ay talagang maliwanag na pinagbabawal according to PNP Memorandum Circle Number 2010-008. Yan.
Proper method for uniform Ito, yung mga naka-uniform naman, uniform personnel should carry their sidearms in holster securely attached to the belt. O, kung ikaw ay naka-uniform, pwede yung nandun sa holster, naka-attach doon sa belt. Okay, naka-display yun, ay naka-uniform ka naman. So, ayan, sa mga civilian, ayun talaga ay bawal. O, kaya ikaw, baka hindi mo naunawaan, baka akala mo at may permit to carry na, ay basta mo na lang bibit-bitin yung baril mo at isusok mo sa bayawang mo. Ay pag ikay natsimpuhan, bawal nga. Ang alam ko, meron na tayong bagong revised penal code. Pero hindi ko alam ngayon, mag-comment kayo kung ito ay na-aproba na pirmahan na ng presidente at nagawa ng bagong rules, implementing rules and regulation. Dapat kasi may implementing rules and regulation yan. Kamukha nitong Memorandum Circular Number 2010-008. Yan yung bawal magsaksak ng magbitbit ng baril dito sa waist kahit pa yun naka-holster. Yan, dapat meron na yan. Memorandum Circular na yan. So, hindi ko na pahabain yan, basta't yun. Pero pwede kang magdala. Ang sabi nga lang ay nasa bag. Okay, ang sa akin naman, total, nasa bag din lamang yan. Anong problema? Nasa bag yan. Di, doon ako sa 45, nakabag naman yan . Pero, kung pinayagan na yung nasa waist, di siyempre, yung medyo hindi naman ako hirap na hirap. Hindi naman ako mahirap na hirap magdala. Okay? So, yun ang aking puntos dyan. Kung ano man ang inyong puntos dyan, sa usapin na yan, ay sa inyo yun. Wala akong problema kung 9mm ang gusto ninyo. Ang sa akin, ay nasa bag din lamang naman yan. At kung ako ay may 45, ay di yun ang medyo nakakalamang baga. Yun naman ang sa akin. Dahil nga, nakabag naman Nakabag yan ano problema kung 9mm o 45 yung nasa bag mo, nakabag naman yan. Siyempre, ang sabi ko nga ay, yung magandang klaseng bag. Huwag naman yung sandbag. Kasi may nambaba sa akin dyan yun na. At saka, ito ang importante. Kung kayo ay magdadala ng baril, kahit anong kondisyon yan, condition 1, chamber load, safety, hammer down, kung ano man yan, kung double action man yung baril ninyo, dapat alam ninyo ang inyong gagawin. Kung nagkabiglaan na, praktisado kayo. Dapat ina-anticipate ninyo yung mga pangyayari. Okay? Kaya yung tinuro ko, alam ko kung paano bubuksan yung bag, alam ko kung paano, kung ano ang posisyon ng baril dun sa aking bag, at ano ang magbubukas ng zipper, ano ang kukuha sa bag, at ano ang sunod-sunod mong gagawin. At yan ay papraktisin mo. Kung ano man ang kondisyon ng inyong baril, kung yan man ay walang chamber load, may chamber load, walang problema yan Basta alam ninyo ang inyong gagawin, hindi kayo magraratil. Kung kayo ay nasanay na naka-chamber load, safety on, walang problema. O kung kayo ay sanay na, kung ang pre-practice ninyo ay walang inserted magazine lang, walang chamber load, basta alam ninyo yung pinakamabilis ninyo na paraan na inyong magagamit yung baril sa panahon ng kagipitan. At ang importante ay presence of mind at yung safety ay huwag natin kalilimutan. Dapat doon tayo sa safe lagi. Kung ano yung kinasanayan ninyo, doon kayo. Huwag ninyong pilitin na sabihin ninyo, ay ayaw ko nung walang chamber load. Gusto ko ay may chamber load, nakanganga, naka-safety on, nakanganga. Kung kayo nung nasanay, walang problema. Kung kayo nasanay Pero ingat kayo. Yun lamang ang sa akin. Sa akin, ako more on safety ako. More on safety ako dahil yun ang ano ko Pero alam ko kung ano ang gagawin ko. So ayan, kung ito'y para sa akin pero hindi ko minamaliit, ulitin ko, hindi ko minamaliit yung 9mm. Hindi ko minamaliit yan. Dahil yan ay gamit din ng mga law enforcement yan. At yan ay marami na ring napatunayan. Okay, so yun ang sa akin, hindi ko na ulitin yung mga sinabi ko. At
Hindi ko alam kung po pwede na tayong mag-holster ng baril sa pagkikerry. At ang importante, may license, may permit to carry. Okay, so yan. At yun ang aking kasagutan dyan. Yan ay opinion ko. Inuulit ko, hindi ko sinasaklaw ang inyong opinion at hindi ko sinasaklaw ang inyong kagustuhan. Okay, ako'y tinanong, ito ay para sa akin. Lahat yan, K22 man yan, K380 man yan, basta alam ninyo ang importante sa akin, may training kayo. Alam ninyo ang inyong gagawin. Alam ninyo ang galawan. Alam ninyo ang nasa paligid. Aware kayo. Mas, kung kayo ay may dalang baril, mas lalong aware kayo. Dahil may dala kayong baril eh. Dahil kayo ang uunahin ng mga kriminal eh. Okay? Kayo ang uunahin ng mga kriminal dahil pag natunugan kayo na kayo ay may baril, ay uunahin ka. Kaya dapat aware kayo sa inyong paligid. Alam ninyo ang inyong gagawin. Okay, so yan ang para sa akin. Lalo kayong mas mapagmatyag, mas malakas ang pakiramdam ninyo pag kayo may dalang baril. Yung mga nasa paligid ninyo, pag ako'y nasa public, pag ako'y nasa public bus, o nasa public na mga sasakyan, lahat yan, sinisino ko yan, lalo na yung mga bagong akyat. At doon ako pumupwesto doon sa magandang exit, basta yung maganda, komportable ako. Kung may mangyari man dyan, titingnan ko kung saan ako i-exit ko, anong gagawin ko. Nakaplano ka agad yan para kung may sumigaw na hold up dyan, ito na yung iniintay ko, ito na yung plano ko na ayun, ganun, ito na. Alam ko kung halimbawa may umakyat na 3, alam ko kung pag yan ay naghiwalay-hiwalay, may pumunta sa likod, hindi man yan nagtabi-tabi, ay medyo na kayo. May upuan naman dyan may upuan naman na bakante. May umakyat na 3. Hindi man sila umupo sa isang upuan. Meron sa likod, meron sa harap. Na kayo. Magplano na kayo. Alamin ninyo kung sinong uunahin ninyo. Pag yan ay nagdeklara. Unahin, siyempre ninyo yung bumunot ng baril. Unahin agad din yung may bumunot ng baril. At saka yung tatamaan ninyo. So alam ninyo ang pwesto. So yun ay sa akin lang. Kaya tinuturuan ko lang kayo, huwag kayong aanga-anga. May dala kayo ng baril. Ay meron nga pulis. Siyang inuna. Okay, so yan lang ang masasabi ko at tinana lang natin yung ating mga community spotlight natin ngayon ay shout out kay Randy. Meron kang 100 plus engagement, shout out Daddy Calibre Jr. Meron kang 2 engagement, shout out kay Pinoy Firearms Custodian. Meron kang 86 engagement, shout out kay OFW Palaboy. Meron kang 1 engagement, shout out kay Vice, kay Wallace Habis. Kung gusto ninyo matuto ng pag-sloras blowing, hanapin ninyo ang Wallace Habis Facebook. Okay, meron kang 64 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan pasyalan ninyo yan bago nating dyan, Papa Burger. Masarap ang burger dyan. Halagang 40 pesos, buy one take one. Matatagpuan ninyo yan doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At yan ay 24/7 bukas. At pwede kayo magpa-deliver. At kahit brown out, may generator yan. Okay, thank you very much. God bless us.